Sir, will you do the same against individuals spreading fake news against the first family? Yes, no one will be spared. Basta mapatunayan namin fake news, we will file charges against them. No one will be spared. Yan ang banta ng Presidential Communications Office matapos kasuhan ang mga nasa likod ng isang Facebook page na umano'y nagpapakalat ng fake news habang may kinakaharap na energy concerns ang bansa. Simula pa lang ng gyera sa Middle East at ng banta ng global oil crisis, tila nagfifiesta na ang mga DDS o mga dugyot na kulto ng mga Duterte sa pagpapakalat ng propaganda at maling balita. For them to investigate and find out kung sino yung mga admin ng mga pages na yan. Sir, will Mismong si Acting Secretary Dave Gomez ang nagtungo sa Department of Justice para magsampa ng reklamo laban sa page na Malasakit News Pilipinas dahil sa umano'y pagkalat ng mga delikadong disinformation na nagdudulot ng panik at kalituhan sa publiko. Sa investigasyon ng PCO, lumabas na may mga kumalat na peking impormasyon gaya ng umano'y energy lockdown na ginagamit pa raw para makapangbenta ng solar panels, isang imbentong fuel shortage na nag-udyok ng panic buying sa gasolina, diesel at LPG, at isang gawa-gawang emergency lockdown na may kaugnayan daw sa isang hindi umiiral na COVID variant. Makakabili na kayo ng mga solar equipment. Lala, nakahanda na ba kayo sa posibleng lockdown at brownout sa Pilipinas dahil sa energy emergency crisis sa bansa? May ire-recommenda ako, makakabili na kayo ng mga solar equipment. Tiningnan mismo namin ang page na Malasakit News Pilipinas at sa kasalukuyan ay mayroon na itong mahigit 13,000 followers. Gumagamit sila ng AI para sa kanilang mga peking balita, hindi lang para manlinlang, kundi para mag-promote din ng mga produkto online. Number 1, a fabricated energy lockdown designed to scam the public into buying solar panels. Number 2, a manufactured fuel shortage meant to sow panic by inducing the public to stock up on gasoline, diesel, and LPG. And number 3 post, an invented emergency lockdown on account of an imagined COVID-19 cicada variant. Giit ng PCO, ang mga ito ay malinaw na kasinungalingan na posibleng makasira sa public order at maituturing na paglabag sa batas laban sa false information na may kaukulang parusa lalo na kapag online o cyber-related ang pagkalat.